Nakapasok lang naman sa Manex house yung ex-girlfriend ng kapatid ko na si Adrian. Mga kapatid, ito nga pala si Yan, pero ngayon ang pangalan niya daw is Yani Jutz. Yani Jutz na daw talaga yung pangalan niya. Talagang tinerno nyo pala talaga kay Ella Dax. Hindi ko alam mga kapatid kung nananadya to, tapos hindi ako makapaniwala na ang una agad na pinuksa niya is si Shelane. Si Shelane na wala man lang tumatagos doon, tapos pupuksain mo, Yan. Ay, di na nga pala yan yung pangalan mo. Ikaw na nga pala si Yani Jutz. Yani Jutz. So alam kung paano ba gagawin namin kasi si Adrian daw is pinaalam niya daw kay Sir To na pupunta kay Sir Manex. So ngayon nandito siya ngayon sa Manex house. Alam niyo noon pa man tutol na talaga kami sa babae na to, pero wala kaming magawa kasi nga mahal na mahal ni Adrian yan. Sa tingin niyo mga kapatid, ano ba yung dapat naming gawin para mapaalis siya dito sa Manex house? Ano ba yung mga magandang gawin dito kay Yani Jutz na to? Hindi ko alam. Singing Wonderful tonight to see their reactions. Ooh, we go to a party and everyone turns to see, yeah, this beautiful lady that's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. Piket? Bilang ng 1, 2, 3, 4, 5 sa isip. Tagal pa ba, Kuya Eric? Sige na, marap ka na dun. Salamin, ipakita aking kambal. 5, 4, 3, 2, 1, dilat! 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, this is Yuki Yay ng Pamilya. So ngayong araw nga kasama ko ngayon ang aking kapatid na sa Elaine Yay. May naisip na naman akong katarantaduhan na hindi makakalimutan naman ng mga kapatid ko, for sure. Dahil gagawa tayo ng mahika. Alam mo yung mahika? Hindi. Ano ba yun? Magic. Magic. Naniniwala ka ba na meron daw tayong kakambal sa mundo? Lahat daw tayong nilalang dito sa mundo. May kakambal tayo. Kahit may kakambal ka na, may kakambal pa daw tayo. Ngayon, kung kambal kayo, may kakambal pa kayong iba. Dahil solo tayo, wala tayong kakambal, meron daw tayong kakambal at nakikita natin to sa salamin. Naniniwala ka ba doon? Hindi. O ngayon, maniwala ka. Gusto mong maniwala? Hindi pa rin ako maniniwala. Maniwala ka, so papakita ko sa iyo kung paano. Let's go? Sige. Let's go! Ket? Bilang ng 1, 2, 3, 4, 5 sa isip. Tagal pa ba, Kuya Eric? Sige na, marap ka na dun. Makikita mo na yung kambal mo pagkatapos. Salamin, ipakita aking kambal. 5, 4, 3, 2, 1, dilat! Bakit? ganun? Bakit? Ano nangyari? Bakit ganun? Anong bakit ganon? Bakit delay? Yun kasi yung tinatawag na kambal salamin. Kambal salamin. Bilisan mo, tawagan mo muna doon si kay Adrian mo. Bilisan mo! Salamin, ipakita ang aking kambal. Makikita mo yung kambal mo. Diyan sa salamin. Oo nga, bilisan mo. Itaas mo yung kamay mo. Huwag naman yung sobrang taas. Ayan, o ganyan lang. Ready? Sabihin mo, harap ka sa salamin. Salamin, ipakita ang aking kambal. Tapos 5, 4, 3, 2, 1, dilat ang mata. Okay? Okay, 5, 6, 7. Salamin, ipakita ang aking kambal. 5, 4, 3, 2, 1. Bakit? Ano? Kuya Eric, ano ba yun? Ano ba yun? Ba't ganon? Yun yung kambal mo. Baka mamaya... O wala, o ika, sinira mo pa. Tapos sabihin mo yon, then pikit ka lang. Pag sinabi kong 5, 4, 3, 2, 1, dilat mo yung mga mata mo, tapos baba mo yung kamay mo. Okay? Okay. Makikita mo na siya. Okay. Ready? 5, 6, 7, go! Salamin, ipakita ang aking kambal. 5, 4, 3, 2, 1. Ang galing! O diba? Paano yun? Paano yun? Hindi mo kaya yun. Ako lang nakakagawa nun. Paano yun? O, secret. O, ayan. Anong meron? O, ayan. O, ganyan ka lang ha. At ngayon, dahil nakaharap ka ngayon sa salamin, Oh. gusto mong makita yung kambal mo, di ba? Makikita mo yung kambal mo, huwag kang mag-alala. O, Wala taas naman mo. ako kakambal. Meron nga. May tinatawag nga tayong kambal sa salamin. O, gano'n mo yung kamay mo. Taas mo.
Lapit mo konti. Ah. Ayan. Ngayon, sabi mo, salamin, ipakita ang aking kambal. Tapos, 542, pikit ka, 542, 1 dilat. Pag sinabi kong dilat, dilat. Totoo ba yun? Oo nga! Okay, 5, 6, 7, go! Salamin, go! Salamin, ipakita ang aking kambal. 5, 4, 3, 2, 1. Ano naman? Isa pa, meron yan! Wala naman eh. Sa sobrang takot na mawalan ng kaibigan ng kapatid ko, tiniis niya lahat ng pambubuli sa kanya. Dumating sa point na 2 taon lagi nagsusuot ng face mask yung kapatid ko simula nung nag-high school siya. Halos hindi na nga namin makita yung pagmumukha niya sa bahay kahit kasama namin dahil lagi siyang nakatakip ng face mask sa mukha niya. Ang lagi niya lang reason out sa amin kaya siya nagpe-face mask dahil daw sa ilong niya, nahihiya daw siya kasi daw pango. So naiintindihan ko yun kung yung mga kababata niya or yung mga kaklase niya is hinaharot siya or inaasar siya na flat ang nose niya. Natural lang naman yun, so naiintindihan ko. Dito kami mga kapatid niya para sabihin sa kanya na maganda siya, para sabihin sa kanya na hindi ka pangit, na hindi nga lang katangusan ng ilong mo, pero syempre maganda ka. Nasa pamamagitan man lang yun kahit papano tumaas naman yung self-confidence ng kapatid ko. Pero hindi namin alam na kaya pala palagi siya nagtatakip ng face mask kasi wala na siyang halos na mukhang maiharap sa eskwelahan nila or dun sa mga kaklase nila dahil nga lagi siyang binubuli. Ayan pa, yan yung mga naka-face mask din siya pagka papasok siya or pagpupunta lang din siya sa school. Kita nyo ba yan kung bakit maigsi yung buhok niya? Yan yung umuwi siya ng bahay na may gupit na yung buhok niya at dinikitan siya ng bubble gum sa ulo ng kaklase niya. Neto nga lang namin nalaman yun eh. Kaya pala siya talaga nagpagupit, hindi dahil na dikitan ng kung anong bagay yung sa buhok niya or nagluhan, kundi bubble gum. Diba? Bubble gum yung nangyari sa kanya kaya nagupit po siya ng buhok. Pinagupitan na rin namin kasi ang pangit ng pagkakagupit niya sa sarili niya. Kaya alam nyo, wag na wag kayong matatakot mag-speak up, especially pagka nabubuli kayo, lalo na kung may makakayanan naman kayo. Kasi kahit naman ako dumaan din sa pambubuli at marami tayong napagdaanan sa ganyang bagay na binubuli tayo. Pero nasa sa atin kasi yon kung paano natin iaayos yung mga taong nasa paligid natin eh. You have to speak up. Kailangan nyo magsalita dahil boses mo ang kapangyarihan mo. Lalong-lalo na pagka naaapi ka na at pagka pambubuli na ang usapan. Kung chismisan lang yan eh, less talk, less mistake, okay na yon. Yung issue mamamatay naman na yan eh. Pero yung pambubuli, trauma ang ibibigay sa inyo yan. Dadalhin yun hanggang pagtandaan nyo as long as hindi nyo siya ino-open up lalo na sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya alam nyo ba yung kapatid ko, every time na nakakanood siya ng mga drama about sa mga bully, nakikita namin siya, natatakot talaga siya, natotrauma siya, umiiyak siya. Yung naging epekto sa kanya. Kaya sa mga kabataan dyan, elementary, high school man yan, kahit sa college may mga ganyan din, mag-speak up kayo, lalong-lalo na sa mga taong malapit sa inyo sa buhay. Kasi mapag-uusapan yan eh, kung paano ba natin isi-settle, kung paano ba natin mas maisa sa ayos yung mga bagay-bagay. Kasi di ba, kung hindi na kayo comfortable sa eskwelahan nyo, maraming paraan para malayo kayo doon. Kasi for sure, yung mga nambubuli na yan, hindi naman sila ang mag-a-adjust eh, kasi yun ang ugali nila. So tayo na yung mag-a-adjust, kayo na yung mag-a-adjust, huwag kayong matakot na mawalan ng kaibigan. So yun lang ha, boses nyo ang kapangyarihan nyo.